Bawakwar tawab shalanawa. Bawakwar tawab shalanawa. Abayahawa shabashamayang. Abayahawa shabashamayam. Salaka lanawa. Salaka lanawa. Al kataa yanawa. Al kataa yanawa. Wa tawadalak al damak. Tawadalak al damak. Sasatap at kataa yanawa. Sasatap at kataa yanawa. Kal halal hawadla abayahawa alahayam. Al halal hawadla abayahawa alahayam. Bahasam masyayak Bahasya hawashay. masyayak yawashay. Bahasam raw kakadas. Bahasyam raw kakadas. Yaman. Yaman. Okay. So napakinggan natin ang prayer ng Hebrew. Ewan ko kung nakaintindi ba ang iba dito. So, parang yan ang salitang Hebreo. Ancient Hebrew, hindi yung Hebrew na modern. Okay. Ngayon, dito na tayo sa chapter 9 ng Book of Maccabee. First Book of Maccabee. Okay. Basa. Ang unang aklat ni Makabeo, Kabanata 9, verse 1 to 73. Nakarating kay Demetrio ang balitang si Nicanor ay napatay at ang hukbo nito ay natalo sa labanan. Kaya tinawag niya sina Bakedes at Alcemo at sinugong muli sa Judea kasama ang hukbo ng Syria. Dumaan sila sa Galilea at humimpil sa tapat ng Arbela. Nasakop nila ang Arbela at marami silang napatay. Noong unang buwan ng taong 141 BCE, humimpil sila sa tapat ng Jerusalem. Okay. Si Nicanor, napatay nila ni Judas Maccabeo. Dahil naglapastangan yun eh. Doon sa templo, pinagduroan pa yung mga handog. Tapos nagsalita pa ng hindi maganda. So, pinatay ni Abayahawa. Ang hari kasi nung panahon na yan ay si Demetrio. Yung mga alala nila si Bakides at si Alcimo. Ngayon, galit na galit ito sila. At talagang gusto silang gumanti. Ngayon, anong kasunod mangyari? Basa. Mula roon, nagpunta sila sa Berea, kasama ang 20,000 kawal na lakad at 2,000 kawal na nakakabayo. Samantala, si Judas Maccabeo ay nakahimpil naman sa Ilasa, kasama ang 3,000 piling kawal. Natakot ang mga ito nang makitang napakarami ng kanilang kaaway. Marami ang tumakas at 800 lang ang natira sa kanila. Nabahala din si Judas Maccabeo sapagkat habang nalalapit ang labanan, umuunti ang kanyang tauhan at wala na siyang panahong tipuning muli ang mga ito. Ito na. Matinding labanan to. Ang kawal na pinadala ni Demetrio, ni Haring Demetrio, 20,000. ay 20,000. Yung mga kawal nga naglalakad. Nakakabayo. Pero ang nakakabayo ay 2,000. Samantala, silang Judas Maccabeo May 3,000 sila. ay 3,000 lang. Oh. Yung nakita pa sa na marami ang kalaban nila, Umalis 2,000. tumakas at ang natira ay 800 na lang. 2,200 ang umalis. Oh, 2,800 ang umalis, 800 lang 2,200. ang natira sa kanila. 2,200 Oh. ang umalis. Natalawit. So 800 na lang. Yari. Ngayon, nasaan ang reinforcement ng Roma dyan? Wala. Dahil nakipagsanib sila sa Roma. Natutulungan sila. Nangyari. Ngayon, dito madadali ngayon si Judas Maccabeo. Okay, tuloy tayo. Sa kabila ng kanyang pangamba, sinabi niya sa mga natira, humanda tayo sa paglaban. Maaaring matalo pa rin natin ang kaaway. Wala tayong laban sa kanila
ang sagot ng marami. Mabuti pa'y iligtas natin ang ating sarili. Umuwi na lang tayo at saka na bumalik. Isama natin ang ating mga kababayan. Iilan na lamang tayo. Ngunit sumagot si Judas Macabeo, hindi ko magagawang umurong sa mga kaaway. Kung ito na ang ating oras, sama-sama tayong mamamatay, alang-alang sa ating bayan. Huwag nating dungisan ang ating karangalan. Kayabangan yan eh. Nagbitaw na siya salita eh. Kung ito natin yung oras, mamatay na tayo. O sinabi mo, mangyari sa iyo yan. Nagbitaw na siya ng negatibo eh. Pero mo sabi dito, humanda tayo sa paglaban. Maaring matalo na pa rin natin ang mga kaaway. Pero mo, walang binanggit na prayer kay Yahweh. Minsan, nanganalangin niya sila. Ito, hindi binanggit ng prayer na, Abay Yahweh, tulungan mo kami. Walang prayer si... Wala na sa reconciliation. Tapos, ang sabi naman, sabi ng karamihan, wala tayong laban sa kanila. Ang sagot ng karamihan, ang marami. Mabuti pa iligtas natin ang ating sarili, umuwi na lang tayo. At saka na bumalik. Isama natin ang ating mga kababayan. Ilan lamang tayo. So, tama yung advice ng kanyang mga tauhan na wala tayong laban. Atras na lang tayo. Wala pa silang prayer. Actually, kung may prayer lang sila, mas okay pa. Walang prayer. Dadating ang next 4 Tapos, kasi umaasa sila sa reinforcement ng Roma. Hindi sa Walang reinforcement. Matuso ang Roma eh. Ngayon, ano sagot? Ngunit sumagot si Judas Macabeo. Hindi. Hindi ko magagawang umurong sa mga kaaway. Mayabang nga eh. Akala totoong matapang umurong, duwag na. Hindi. Depende. Utak gagamitin sa labanan. Kung ito ang ating oras, sama-sama tayong mamamatay. Yan. Binanggitan niya. Nasama-sama tayong mamatay. Nagnegatibo na siya kung ito ng ating oras. Ito ang malaking pagkamali ni Judas Macabeo. Yung unang malaking pagkamali niya, yung nakipagsanib siya sa Roma. Ang tiwala niya doon na sa Roma, wala na kay Abay Yahweh. Ito, nasa labanan na, wala pang prayer sila. Samantala dati, nanalangin mo na sila, Abay Yahweh, tulungan mo kami. Sabi, nagbitaw pa siya, kung oras na natin, mamatay tayo. Alang-alang sa ating bayan. Alang-alang sa ating bayan, kayabangan yan. Huwag nating dungisan ang ating karangalan. Hindi yan. Hindi yan karangalan. Ano lang yan, kayabangan. Hindi naman muna maurong eh. Dahil biro mo 800 na lang sila. Samantala ang kalaban 20,000 at 2,000 na nagkakabayo. 20,200. 20,000. 20,000 yung kawal nga naglalakad. 2,000. Tapos, 22,000 lahat. 2,000 ang nakakabayo. 20,000 ang naglalakad. 22,000 lahat. Dami. Ngayon, sila 800 na lang. Wala na. So, yan ang problema ni Judas Macabeo. May kayabangan siya eh. Nagyabang. At saka, doon pa ang tiwala niya sa Roma, wala na siyang tiwala kay Abay Yahweh. Wala na sila prayer dito eh. Na Abay Yahweh, 800 na lang kami. Samantala ang kalaban namin, 20,000 na kawal naglalakad, 2,000 ang nagkakabayo, samantala 800 kami. So padala ka ng maraming mga anghel na tumulong sa amin. Okay sana. Pero tayo, urong na lang muna tayo. Wala. Iligtas natin sarili, saka lang tayo babalik. Hindi sa pumayag. Hindi naman pumayag. Hindi natin dungisan natin karangalan. Kung oras na natin, oras na tayo mamatay. Malaki na. Yan ang problema. Ito, lesson to sa ating mga remnant Hebrew Israelite. Tanda na siya dyan eh. Pag magyabang,
Okay, tuloy tayo. Humandangang sumalakay ang hukbo ni Baquedes. Pinagdalawang pangkat niya ang mga ngabayo at pinauna niya sa hukbo ang mga may tirador at pana. Inilagay niya sa unang hanay ang lahat ng mga bihasang mandirigma. Si Baquedes ay sa kanang pangkat sumama. Ang lumulusob na pangkat ng kawal na lakad ay may kaagapay na mga ngabayo sa magkabilang panig nila at sabay-sabay na sumugod sa hudyat ng kanilang mga trompeta. Ang panig ni Judas Macabeo ay umihip din ng kanilang mga trompeta. Pareho sila, nagpatunog ng mga trompeta. Samantala, ang dami ng kaaway, 800 din sila. Wala namang problema, 800 na sila kung nasa panig sa kanila si Abay Hawa. Kaya lang wala na pinabayaan na. Kasi ang tiwala ni Judas Macabeo kay Hawa, doon na nalipat na sa Roma. Doon sa nakaraang chapter, diba, nakipagsanib siya doon. Ngayon, tuloy tayo. Yumayanig ang lupa sa lakas ng sagupaan ng dalawang hukbo. Ang labanan ay nagsimula sa umaga at tumagal hanggang gabi. Nakita ni Judas Macabeo na si Baquedes ay nasa gawing kanan kasama ng tagapanguna ng kanyang hukbo. Kaya't ito ang pinag-ukulan niya ng puspusang pagsalakay. Ang pinakamatatapang niyang kawal ay dito niya iniharap at napaurong nila ang kaaway hanggang sa paanan ng bundok. Maagap na sumaklolo ang pangkat ni Baquedes na nasa kaliwang hanay at sinalakay sina Judas Macabeo mula sa hulihan. Matinding labanan mo, mula umaga hanggang gabi. Matinding labanan, yumanig pa ang lupa. Nagtagal 800 versus 22,000. Naabot pa ng gabi. Talagang matinding labanan. Tumagal pa rin naman sila kahit 800. Tumagal na sila. Lupit. Pero lalong maganda kung nandoon pa ang protection ni Yahweh at nandoon kasama ng mga anghel na nakipagdigma. Wala. Kaso wala na Ngayon, ano nangyari sunod? Naging mainitan ang kanilang labanan at marami ang nasawi sa magkabilang panig. Pati si Judas Macabeo ay nasawi, kaya't ang lalabi sa kanyang mga tauhan ay tumakas na. Ang bangkay ni Judas Macabeo ay kinuha ng kanyang mga kapatid na sina Jonathan at Simon. Inilibing nila iyon sa Modin, sa libingan ng kanilang mga ninuno. Sina Jonathan at Simon, kasama ang buong Israel, ay lubos na tumangis sa pagpanaw ni Judas Macabeo. Maraming araw silang nagdalamhati at sinabi nila, Yan. Nasawi. Patay din. Matinding labanan, di ba? Naging mainitan ang kanilang labanan. At marami ang nasawi sa magkabilang panig. Maraming nasawi. Magkabilang panig. Di ilan ang natira? 800. Maraming nasawi din. Sa kabila, maraming nasawi, pero marami pa rin natira. Kasi marami 22,000 Whereas 800 lang. Ngayon, ano nangyari? Pati si Judas Macabeo ay nasawi. Kaya't ang nalabi sa kanyang mga tauhan ay tumakas na. Ayan, tumakas na. Wala na nagpigil Nasawi na yung magpigil na sobrang yabang. Wala na. Patay na yung pinuno natin, si Judas Macabeo. Takas na lang tayo. Takas na lang. Ewan ko, abot ba 100 yung nakatakas? Basta maraming nasawi din sa kanila. Ang bangkay ni Judas Macabeo ay kinuha ng kanyang mga kapatid, sina Jonathan at ni Simon. So, kinuha ni Jonathan at ni Simon ang bangkay ni Judas Macabeo.
So, ito naman si Jonathan ang pumalit. Sa chapter 12, tigok din siya. Kasi ganun rin ang kasalanan, nakipagsanib naman uli sa Roma. Ayaw ni Aba Yahawa itong Roma. Dahil ito yung matindi, ang Roma ang nagritoke Ang Biblia. sa Sa Holy Scripture. Scripture at Tana. Ang 777 Ginawang books ay ginawa nilang 66 books. 72, 70. At ang lahat ng pangalan ay pangalan na ng Pauline Injil lahat. That's why ang lahat ng Christianity ay sinamba nila Pauline Injil na mga satanas. God, Pauline Injil yan, si Gadriel. Diyos, si Diyos, Pauline Angel. Si Lord, si Baal, Pauline Angel. Si Jesus Christ, 10 Pauline Angel sa loob niya at 4 na hayop. Yan ang matindi. Yung Jesus Christ na yan. Biro mo 10 Pauline Angel, 2 halimaw doon. Si Leviathan at saka si Dagon. The fish. 4 na hayop sa katauhan ni Jesus Christ. Yun pa naman sikat. Sabi ng Christian, Papa Jesus, o Papa mo Satanas, demonyo. Kawawang-kawawa ang mga Kristiyano, akala nyo sa langit ang bagsak nyo, dagat-dagatang apoy. Paano kayo mapuntang langit ay sinasamba nyo si Satanas? Dahil nalinglang kayo sa Bible na kinurap ng Roma. Nadadali. Si Jonathan, nadadali si Judas Maccabeo dahil sa Roma. Nakipagsanib. Kayo mga born-again Christian, daughter church lang kayo ng Roman Catholic. Romano Katoliko. Daughter church pa rin kayo. Isang Bible ang ginamit nyo eh. Na iba-ibang version. King James Version, NIV, Good News, American Standard Version. Lahat corrupted yan. Nakakaawa. Lahat ng Kristiyano, walang alam-alam sila, yung mga born-again Christian, saya-saya sila sumasayaw-sayaw pa. Akala nila langit, no. Dagat-dagatang apoy ang puntahan ninyo. Maniwala kayo sa akin. Pag hindi kayo maniwala, bahala kayo. At least, hindi na ninyo ako masumbatan pagdating ng final judgment na sa impyerno pala kayo napunta. Si Yahawa nagkatawang tao. Nagbuhos ng dugo para sa katubusan ng ating kasalanan. Si Yahawa, ang pangalan, dinugtungan ng tagapagligtas. Yahawa ang tagapagligtas. Yahawa Shai. Isang pangit, itim na tao, nakahawig sa mukha ni Roger Manatad. That's why walang maniwala, kasi pangit. Yung Jesus Christ nyo, guwapo, European ang mukha. Iba-ibang mga mukha, pero pogi friend. Ang babalik, hindi yung personality ni Yahawa siya, dahil pangit, babalik si Yahawa. Kasi si Yahawa siya, si Yahawa naman talaga yun, nagkatawang tao. Naging shy. Kasi ang shy doon, yung physical body na mag-shed ng blood para sa katubusan ng ating kasalanan. Kaya lang, may nagagamit-gamit ng Yahawa, ayaw naman tanggapin si Yahawa siya. Wala daw Yahawa siya. Nako, dagat-dagatang apoy pa rin bagsak nyo. Ang kaligtasan nyo, hayop. Ang hayop, temporary lang yung dugo ng hayop, is covering the sin. Pero ang blood ni Messiah Yahweh ay wash out the sin. The past, the present, the future, burado lahat ang kasalanan. Si Aba, Yahawa. Aba may H. Hindi yung walang H. Kasi Aba, parang pobre. Wo, kahabag-habag. Lapastangan yung ginawa nyo kay Aba, kay Yahawa eh. Ginawa nyong Aba nga kaaba-aba. Kaaba-aba, kahabag-habag. Ang Aba may H. Wala pa rin talaga. May pangalan na sanang tamang binanggit, palpak din. Mas masahol pa kayo sa Christianity. Lapastangan ang ginawa nyo kay Yahawa eh. Ginawa nyong Aba, kaaba-aba. Sa Aba mo, Yahawa,
Kabaaba. Ang abang tama father sa Hebrew, sa English, amahan sa Bisaya, ay mayroong H. Pag A double B mo, ay Aramaic yun. Mas okay pa yon. So, ito yung nangyari kay Judas Maccabeo. Okay, tuloy tayo. Pumanaw ang dakilang lalaki, ang tagapagtanggol ng Israel. Ang iba pang ginawa ni Judas Maccabeo, tulad ng pakikipagdigma, mga gawaing di pangkaraniwan, at ang kanyang kadakilaan na hindi na maitala sa dami. Nang mamatay si Judas Maccabeo, lumitaw na naman ang mga taksil ng mga Hudyo sa utos ng alayam. Sa lahat ng dako ng Israel, naglipanang muli ang masasamang loob. Nagkaroon din ng matinding tagutom sa panahong iyon. Kaya't ang mamamayan ay pumanig sa mga taksil. Ang kinuha ni Baquedes para mamahala sa bansa ay mga taong hindi kumikilala sa alayam. Ito ha. Mga taksil na mga Hudyo sa utos ng alahayam. May mga taksil talagang pinalutang sila ni Hawa. actually, kung tingnan mo sa Paleo Hebrew, alahayam ang nakasulat. Hindi alahaya. Walang alahaya sa scripture. Alahay meron. Alahay. Alahayam. Walang alahaya. Walang alahaya. Ang mga remnant Hebrew Israelite, tribe of Judah, tribe of Benjamin, tribe of Levi, sila yung mga nasumpa na mga 3 tribo. Kasi sila yung nag-utos, nagpapatay kay Masaya Kiyawasay. Pakawala na nga ni Poncio Pilato eh. Dahil wala ko nakita kasalanan ko si Yawasay. Ay hindi! Maghugas ako para wala akong sagutin sa dugo. Sabi naman ng mga Hudyo na tribe of Judah, tribe of Levi, tribe of Benjamin, sa amin ang sagutin ng dugo niyan at sa aming mga anak. Yun. Ano ang nangyari sa kanila? Nag-alahaya din. Tapos, ang gagamitin nilang scripture ay yung King James 1611 na 80 books na product pa rin ng bayot, ng bakla na si Haring Santiago. Kasi wala silang original scripture, ang kanilang inasahan yung King James 1611. Tapos, nagawa-gawa pa sila ng alahaya, ginaya rin nandito sa isa ring tulibagbag nga nagyahawa dito, ginawa alahaya. Alahayam yun ang nakasulat. Pero ito, mayroong mga nga hindi maniniwala sa alahayam. Ayaw maniwala kasi alahaya lang sila. Ayaw ni sila sa alahayam. Sa modern naman, Elohim. Ang Elohim, fallen angel pa rin yun. Yung may pangatlong mata sa So, yan ang nangyari. Si Elohim. Kahabag-habag. Malupit. Okay, tuloy tayo. Hinanap ng mga ito ang lahat ng mga kaibigan ni Judas Maccabeo. Dinakip at dinala kay Baquedes upang paghigantihan at hiyain. Hindi pa nararanasan ng bansang Israel ang ganitong kahirapan mula noong panahong wala nang lumitaw na propeta sa Israel. Ang mga kaibigan ni Judas Maccabeo ay lumapit kay Jonathan. Sabi nila, mula nang mamatay ang iyong kapatid, wala pang nangahas sumalungat sa mga kaaway natin. Walang makaharap kay Baquedes at sa mga bansang kumakalaban sa atin. Ikaw ang aming napili, nakapalit niya upang pangunahan kami sa pakikipaglaban sa mga kaaway. So, sabi ng ibang mga Hebrew Israelite, ikaw nang papalit sa kapatid mong si Judas Maccabeo. Ikaw na, Jonathan. Si Jonathan na ang pumalit. Itong ibang mga taksel na mga Hudyo na ayaw maniwala sa alahayam, siguro alahaya lang, ayan, nakipagsanib pa doon sa mga hintil.
kila Demetrio, kila Bakidis. Okay, tuloy tayo. Tinanggap ito ni Jonathan at mula nooy siya na ang gumanap ng tungkuling naiwan ni Judas Macabeo. Hindi nalingid sa kaalaman ni Bakedes ang bagay na ito, kaya ipinasya niyang patayin si Jonathan. Ngunit ang masamang balak na ito ay nalaman din ni Jonathan at ni Simon na kanyang kapatid. Tumakas sila at nagtago sa ilang ng Tekoa. Doon sila humimpil sa tabi ng tipunan ng tubig sa Asfar. Nalaman din ito ni Bakedes ng araw ng pamamahinga. Isinama niya ang kanyang hukbo at tumawid sila sa Hordan. Ayan. Tumakas sila. Si Simon at saka si Jonathan, then nalaman ni Bakidis na ikaw pa lang papalit, Jonathan. Sige, papatayin ka namin. So, takas mo na sila. Oh. Yan, takas mo na. Hindi yung, wala takasan. Kung oras na natin, oras na. Yan, kaya bang, tumakas mo na sila. Okay, tuloy tayo. Sa gitna ng malaking panganib na ito, initusan ni Jonathan ang kanyang kapatid na si Juan upang pangunahan ng isang pangkat na makikipagkaibigan sa mga taga Nabatea para pahintulutan silang ilagak to ng marami nilang kagamitan. Ngunit mula sa Midaba ay sumalakay ang mga Jambreta at dinakip si Juan at sinamsam ang ari-arian nito. Makalipas ang ilang panahon, dumating sa magkapatid na Jonathan at Simon ang balitang ang mga Jambreta ay nagdiriwang ng isang kasalan. Ang ikakasal ay isang prinsesa sa Kanaan na maglalakbay mula sa Nadaba. Ayan, yung kapatid niya si Juan, nahuli. Ngayon, nalaman nila ni Simon at saka ni Jonathan, nanap nila, ay nakasalubong sila na may kasalan. Dito sila bumabanat, dito sila muganti. Kasi ito rin yung mga tribo na yan na naghuli kay Juan. Kaya tuloy tayo. Nais ng dalawa na ipaghiganti ang pagkamatay ng kapatid nilang si Juan. Kaya nagtago sila at ang kanilang mga tauhan sa isang bundok at nag-abang sa pagdaraan ng ikakasal. Dumating ngang nagkakaingay ang pangkat na may dalang kagamitan. Sinalubong sila ng lalaking ikakasal ng mga kamag-anak at mga kaibigan na dalang iba't ibang instrumento sa pagtugtog at mga sandata. Mula sa kanilang pinagtataguay lumabas ang mga Hudyo at sinalakay ang pangkat. Marami ang napatay at ang iba na may nakatakas sa bundok. Sinamsam nila ang naiwang mga kagamitan. O yan. Yung kasalan na masaya, napunta sa kalungkutan. Gumanti lang sila sa ginawa sa kapatid lang si Juan. Kapatid nila ni Jonathan at saka ni Simon. Okay, tuloy tayo. Ang pagdiriwang na iyon ay naging pagdadalamhati. Naipaghiganti rin nila ang kaapihan ng kanilang kapatid at nagbalik ang mga Hudyo sa may latian ng Ilog Hordan. Nalaman ni Bakedes ang nangyari. Kaya nang dumating ang araw ng pamamahinga, nagsama siya ng isang malakas na hukbo at nagpunta sa may Ilog Hordan. Sa harap ng ganitong panganib, sinabi ni Jonathan sa mga kasamahan, kailangan lumaban tayo kung gusto nating mabuhay. Mas mapanganib ang kalagayan natin ngayon kaysa noong mga araw na nagdaan. Tinapat pa naman nila ng araw ng Sabat. Ano na sila na pag-araw na Sabat may digmaan, talagang walang gira talaga dahil dipinsa sa sarili. So, ito na ngayon. Malupit itong Labanan na to uli. Okay. Hindi natin maiiwasan ang hukbong ito sa ating harapan. Sa likuran naman natin ang Ilog Hordan at sa magkabila naman ay mga latian. Wala tayong tatakasan. Manalangin tayo ngayon sa Yahawa para tayo maligtas sa ating mga kaaway.
Nagsagupa ang dalawang pangkat at nang sugurin ni Jonathan si Bakedes, ito'y umurong at di lumaban. Dahil dito, lumangoy si Jonathan at ang kanyang mga kasamahan patungo sa kabilang pangpang ng Hordan. Hindi naman sila sinundan ng kanilang kaaway. Oh. Okay pa si Jonathan. Oh, nanalangin mo na kay Yahweh. Natulungan sila. Oh. Gira, natalo. Kaming napatay sa mga tauhan ni Bakidis. Takas, Bakides, atras. Oh. Dahil nandoon nga ang tulong ni Abay Yahweh eh. Oh, si Jonathan ang namuno dito, hindi na si Judas Macabeo. Dahil sa kabilang buhay na si Judas Macabeo. Dahil sa kanyang kayabangan. Okay, tuloy tayo. May 1,000 kawal ni Bakedes ang nasawi ng araw na iyon. Si Bakedes sa tanhukbo niya ay nagbalik sa Jerusalem. Nagpagawa siya ng matitibay na kuta sa buong Judea. Kabilang sa mga lungsod na tinayuan niya ng matataas na pader at matitibay na pinto ang mga sumusunod. Jericho, Imaos, Beth-horon, Bethel, Temnat, Paraton at Tefon. Sa bawat lungsod na ito ay naglagay siya ng mga kawal na handang lumaban sa Israel. Oh. So, 1,000 napatay sa mga tauhan ni Bakidis. Oh, 1,000 kawal ni Bakidis. Si Jonathan ang namuno. Kasi nanalangin sila kaya Abay Hawa. Oh. Eh, yung kay Judas Macabeo, walang prayer. Kunti na nga sila, walang prayer. Bawal pang umatras kunwari. Kung oras na. Eh, oras na talaga. Dahil binanggit mo eh. Nagbitaw ka ng salitang oras na, mamatay na tayo. Instead na ang bitawan, Abay Hawa, tulungan mo kami sa digmaang ito, wala. Tapos kasalanan pa niya, nagsanib pa siya sa Roma. Ang Roma talaga, number 1 kaaway talaga yan kay Abay Hawa. Na makipagsanib ka sa Roma, yari ka talaga. Ang born again Christian, sanib sila sa Roma. Sabi nila, wala kaming revolto. Yung cross nyo, revolto, that is sign of fallen angel yan. Tapos gilagyan pa yung tila, sign ng ahas. Idolatry, pulpito nyo, gilagyan cross. Sa labas ng simbahan, gilagyan yung cross. Pag mamatay kayo, gilagyan yung cross. Para tandaan na may ari kayo, anak kayo ng mga fallen angel. Kasi may cross. Kahabag-habag ang mga Kristiyano. Pagsabihan natin, hindi rin maniwala, tayo pa ang gawing mga antikristo kayo. Kulto kayo. Hindi. Kayo ang kulto. Walang salitang antikristo sa original scripture. Sa inyong Bible lang. Kasi binago, dinoktor. Para kami magmukhang kontrabida. Na bida. Kayong kontrabida, nagmukhang bida. Ang nakalagay doon, anti-masyayak. Hindi anti-Kristo. Ang ay tumanggap sa masyayak, kayo yon. Yan sa original na scripture, original na tanak. Pero sa dinuktor ninyo, pinalitan na niyo Kristo, anti-Kristo, para kami tuloy totoo, na sa tama, magmukha tuloy mali. Nalinglang lang kayo talaga. Linglang buong mundo, halos. Mabuti pang Islam. Medyo okay pa. Dahil na ang ala, nasa scripture yan. Sa Paleo Hebrew. Tinanggal lang. Tapos, nakalagay pa doon sa pinalitan nyo, Emmanuel, ay manaw ala yun eh. Nang ibig sabihin, kasaba natin si Alhayam. Ay manaw ala ang nakasulat, hindi Emmanuel. So, yan. Okay, tuloy tayo. Pinatibay rin niya ang muog at toreng bantayan ng lungsod ng Bethsor, Geser, at Jerusalem. Nagtalaga rin siya ng mga kawal doon at nagtayo ng mga kamalig ng pagkain. Ang mga anak ng mga pangunahing mamamayan ng bansa ay binihag niya
at ikinulong sa kuta ng Jerusalem. Nang ikalawang buwan ng taong 141 BCE, iniutos ni Alcemo na wasakin ang pader ng bulwagan ng templo na ipinagawa ng mga propeta. Ngunit bago pa lang sinisimulan ang pagsira, ay dinapuan siya ng karamdaman at natigil ang pagwawasak niyon. Hindi niya maibuka ang kanyang bibig at siya'y naging lumpo. Bunga nito, hindi siya makapag-utos ng anuman sa kanyang sambahayan. Yan sa Alcemo. Alcemo. Dinapuan ng matinding sakit. So, nilagyan ng sakit, karamdaman. Kasi gusto niyang wasakin ang templo. Panghasyo. Yan. Ang laki ng kanyang banta. Mismo Second temple yun eh. templo niya. Oo. Kasi yung pinatayo ni Zerubbabel. Yan na Himaya. Oo. Sa panahon ni Himaya. Okay, tuloy tayo. Hindi nagtagal, namatay siya sa tindi ng hirap. Nang mamatay na si Alcemo, bumalik na sa hari si Bakedes. Mula noon, 2 taong natahimik ang Judea. Sa pagkabigong ito, nagpulong ang mga Hudyong taksil sa kautusan. Sinabi nila, matatag at tahimik na ngayong namumuhay sina Jonathan at ang kanyang mga kasama. Kung tawagin natin si Bakedes at ipalusob nila at ipalusob sila ngayon, tiyak na sa isang gabi lamang ay mabibihag silang lahat. Lumabas nga sila at nakipag-usap kay Bakedes. Kita mo ha? Nagpulong ang mga Hudyong taksil sa kautusan. Meron talaga pala. May mga taksil talaga noong panahon hasta ngayon, may taksil din. Di talaga totoong loyal sa utos ni Abba Yahweh. Pagdating ng Sunday, punta pa rin doon sa sa simbahan ng mga ni Satanas. Nagpupuri-puri pa rin doon kay Satanas na Jesus Christ, Lord God. Wala talaga taksil. Matanda ka na, taksil ka pa rin. Yung asawa mong si tatay, nasa langit na yun, ikaw, dagat-dagata ka po yung bagsak mo, taksil ka. Nagpabata pa ka naman sa picture mo. Natigulan ka naman. Tiniro ng Wala, taksil talaga. Oh, dito, mga taksil. Okay, tuloy. Sumang-ayon naman ito at lumakad kasama ang isang malaking hukbo. Lihim siyang nagpadala ng liham sa kanyang mga kapanalig sa buong Judea upang sabihin sa kanilang, dakpin si Jonathan at ang mga tauhan nito. Ngunit nabigo ang balak na ito sapagkat natuklasan agad. Sa katunayan, 50 sa mga nanguna sa masamang hangad na iyon at nahuli ni na Jonathan at Simon at kanilang pinatay. Pagkatapos nito, sina Jonathan at Simon ay nagpunta sa ilang ng Betbase kasama ang kanilang mga tauhan. Ang kutang sinira doon ay muli nilang itinayo at pinatibay. Anong ginawa nila ni Jonathan sa ni Simon? Pinuli. At nahuli nila ni Jonathan at Simon at kanilang pinatay. Matindi yun. Tigukin. Sa atin dito, itiwalag lang. Doon, papatayin talaga. Pinatay nila, kapwa na Hudyo, mataksil sa kautusan. Pinatay. Sa atin din naman, kasi we are under the government na sindikato. Gobyerno natin ngayon, sindikato. May nahuli. Sir, nahuli namin ito. Nagnakaw ng bigas. Tritso, kulungan. Sir, nahuli namin to. Milyon-milyon ninakaw. Hindi mo na. Ibistigahan pa yan. Huwag mo nang, huwag pakialaman yan. Baka tayo pang madali. Kasi sindikato ang gobyerno ngayon. Nagtaasan ang presyo ng gasolina. Sindikato nga eh.
Ngayon, itong mga taksel, patay. Binatay nila ni Simon at ni Jonathan. Okay, tuloy tayo. Nabalitaan din ito ni Bakedes at ito ay pinaalam sa mga kapanalig niya sa Judea. Tinipon niya ang kanyang hukbo. Lumakad sila at nagkampo sa tapat ng Betbase. Gumawa siya ng mga kasangkapang pandigma at puspusang sinalakay sina Jonathan. Ilang araw na naging maigpitan ang labanan. Ang pagtatanggol sa lungsod ay iniwan ni Jonathan kay Simon. Lumabas siya kasama ang isang maliit na pangkat at sinalakay si Odomera. Nang magapi niya ito, isinunod ang kampo ni Paseron. Pagkatapos ay nagbalik sila sa kuta ni na Simon. O, yan. Digmaan. Grabe yung panahon na yun. Digmaan talaga, digmaan. Pero walang epekto sa langis. Ngayon, digmaan dito, may epektuhan ng langis. Tapos may sinasabi pa, ewan ko, fake news yata yun. 3 months daw, nawala ng kuryente. 3 months, walang kuryente. Brand out. Pray lang tayo kay Abay Hawa na hindi mangyari yan. Tuloy. Sa kabilang dako, mula sa lungsod ay lumabas sina Simon at sinunog ang mga kutat kagamitang panalakay ni Bakedes. Puspusan silang lumaban sa pangkat nito at ito'y nagapi nila. Labis na dinamdam ni Bakedes ang kanyang pagkatalo sapagkat nabigo ang kanyang hangarin. Ang pinagbuntunan niya ng galit ay ang mga sumusuway sa utos ni Yahawa dahil ang mga taong ito ang nagpayong lusubin niya ang lalawigan. Pinatay niya ang marami sa kanila at pagkatapos, ipinasya niyang umuwi na. Nalaman ito ni Jonathan, kaya't nagsugo siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo kay Bakedes at tuloy sikaping mapalaya ang kanilang mga kasamang nabilanggo. Si Bakedes nagalit dahil itong mga taksel na mga Hudyo na ayaw sumunod sa kautusan, nag-utos na lusubin. Ngayon, nilusob sila ng Jonathan, sila si Bakedes ang natalo. Ang ginawa ni Bakedes, kayong mga Hudyo taksel, papatayin ko na kayo. Ayan. Pinatay pa ni Simon, Jonathan, ang ibang mga taksel na Hudyo, ang natira, pinatay din ni Bakedes. Yan ang napala sa mga taksel na mga Hudyo. Sul kayo sa amin. Sul-sul kayo sa amin. Natalo tuloy kami. Ayan, papatayin na lang kayo. Pasaway kayo, sumuway pala kayo sa inyong Yahawa. Tapos ngayon kami Yan. gawin yung barangga. Ewan ko itong mga taksel Hindi sila loyal sa panampalataya kay Yahawa. Kasi ang ugat kasi dyan dahil sa pera Kasi dito tayo sa mga hintel, kay Pastor Sangko, may ibibigay naman kasing grocery. Tapos dito, sige, sangko ka doon ka masangko sa impyerno. Pumayag si Bakedes sa alok na ito ni Jonathan at nangako pang hahayaan siyang mabuhay ng mapayapa. Gaya ng napagkasunduan, pinalaya niya ang mga bilanggong na bihag sa Judea. Nagbalik siya sa sariling bansa at mula nooy hindi na nagpakita sa Judea. Buhat noon, natigil na ang digmaan sa Israel. Si Jonathan ay nanirahan sa Mekmas. Ginawa siyang hukom ng mga tao at nilipol niya ang lahat ng ayaw kumilala sa Yahawa ng bansang Israel. O yan. Nagkaroon ng ceasefire between Bakedes and Jonathan. Nag-ceasefire. Ngayon, Pala nagkaroon ng kapayapaan. itong mga pasaway, pinatay. So, ngayon nga nagkaroon ng ceasefire, nag-ceasefire na, wala nang gera. Pinauwi na yung mga ibang nakulong ng mga Hebrew Israelite. So, pinakawalan. So, sabi ko nga, hindi ugat sa kahirapan
na ikaw ay tumalikod kay Yahweh. Ang iba kasi, kaya na naglingkod yon kasi may inaasam-asam na darating. Pero kung wala na, wala naman doon. Nagsasarili naman tayo. Meron naman tayong direkta naman tayo doon. Kasi dato tayo doon sa Burgos. Ayan. Yan ang utak ng maliit na mama na hindi na nagpakita. Wala na simba-simba. Hindi talaga real. Kabilang siya sa mga taksel ni Hawa. Kung gusto nga, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Pwede naman makasimba kasi nandito lang siya. Maliban na kung sa Mindoro ka nasahin ka sa Batangas. Reasonable yan. Pero nandito lang, maraming paraan, wala lang gusto. Kasi ang talagang love niya money. The love of money is the root of evil. Yan ang nangyayari. That's why na pagdating ng final judgment, diyan na magkaalaman, doon na magsisi ng pagsisising talagang taimtim na pagsisisi. Pabuti lang ang maliit na mamang babae nakabalik. Pero ang maliit na mamang lalaki, wala talaga. Tuloy bagbag. Okay. Tayo dadako sa panalangin. Pastor Richard. Sama-sama manalangin muli. Minsan pa aming Yahweh Lahayam, ibinabalik namin sa iyo ang lahat ng nawala sa iyo na aming pagpupuri, pagsamba, pagluwalhati at pagdakila na napunta sa mga fallen angel nung iyong inihulog at sila'y nakilala ng sanglibutan. Sa iyong pangalan, ikaw lamang ang nag-iisang alahayam na walang katulad. Kami ay nagtitiwala sa iyo at lubos na umaasa sa mga hinaharap naming panahon na kami po ay magtatagumpay ayon sa itinakda mo. O Yahweh naming alahayam, sinasamba ka namin at nilulalahati sa pamamagitan ni Mashiach Yahweh Shai, Yaman.